Lods, good evening. So ito, welcome back sa ating mating channel. So meron naman tayong content for tonight. So gabi na naman tayo magre-repair. So ito, meron tayong concert amplifier, no, na EB602 USB BT. So ay problem nito, wala daw Bluetooth. So nawala yung kanyang Bluetooth. So ito yung problem. So check na din natin to kung hindi kalawang tong mga piyesa nito. At nagmamadali yung may-ari nito. So ayan, bago natin simulan mga lads, ano, ay paki-subscribe sa ating munting channel. At ayan, pakita ang notification bell at ilagay sa all para laging updated. Continue tayo, open ko muna, check natin yung loob nito. So mga lads, open na natin. So ito. At hindi lang pala to Bluetooth ang sira nito. Grabing kalawang na mga lads. So yan o. Dito pala ito recondition. Sabi niya Bluetooth lang daw. Kaya may mga kinalawang na resistor. Dito naman ay need na talaga tong anuhin, hugasan natin. So kaya pala din walang Bluetooth ito mga lods. Ay ayan o. Ay wait, focus natin. Ayun o. Nabasa ang person. So tignan natin kung mabubuhay pang Bluetooth nito. Parang may tiban ang nilagay. Di ko alam. Di ko sure kung may tiban. So, ayan. So, ito yung ayusin natin. Parang natuluan din ito. So, sana konti lang to. Lalaban natin to para makita natin talaga yung mga need palitan. Try nga natin i-plug to kung nag-click ba itong relay nya. So ayun, hindi rin nagki-click. At may ginawa pang kababalaghan dito sa output ng USB. Ayan o, nilagyan ng capacitor. Anong purpose nito? Yan, dalawang capacitor nilagay dito sa input ng output ng ating USB board galing dito. Ay nilagyan ng capacitor yung anong utak ng technician na yun malikot ang utak. Yung nga lang ay hindi sangayon hindi sasangayon yung amplifier natin dito. So ayan, may tanggal pa palang resistor ayan So sabi niya tumutunog daw to, wala lang Bluetooth. Ito na yung problem natin sa mga sinungaling na technician na sinungaling na customer. Tutunog to, kalawang na yung ibang pyesa, yung mga driver niya kalawang na. Yung nagki-click yung relay So ayan, ito yung laban ko muna ito mga lods. So kausapin ko muna siya bukas kung anong plano niya dito. Kasi ang sinabi niya Bluetooth lang na yung wala. Hindi na nga umilaw Sabing hindi nagsasabi ng totoo sa atin. So ito yun na yung natin, nilabhan na board, no. So ito na. May next pa tayo nito, recondition din yun. So ayan, laban talaga para mabawasan yung kalawang. So ayan, yung pala nito, yung USB board ay nilagyan pala nito ng ayan may tiban pala to. May tiban yung nilagay nila mga lods. Kaya nasira yung board, sayang. Hindi ko alam anong nasa utak, ba't nilagyan ng may tiban. Pero try lang natin, baka kaya pa natin to. Palitan natin to USB, pinakano niya. Hanggang dito kasi tumagos Grabe, pinatak isang buong may tiban. Kaya shorted ito. Kaya sa isip ng customer natin So try lang natin to i-restore. Baka pwede pa, hindi na tayo magpalit ng USB. Sana magawa natin to.
kakaibang technique. Ewan ko ano sa anong nasa utak niya dito. Lagyan ng capacitor yung ano. Ibang tech talaga, ewan ko na lang. Matanda, nung tinanong kay customer ng ano na, technician nila doon, matanda naman daw, no? So, matanda na hindi nagtanda. Ewan ko na lang talaga. Pati dito, check na lang natin to. Wala namang kinalawang dito, goods pa naman. So, check na lang natin yung potentiometer. Dito ito lang, may papalitan lang tayo resistor. Goods pa naman din dito. Input board. Ganun din, goods pa. So yung main amp lang yung recondition natin. So ayan, continue lang tayo ulit. Kaya kayo mga lods, kung meron kayong ano dyan, wag nyo lagyan ng ano, may tiban yung inyong kung ano mang, basta wag nyo gamitin sa electronics yung may tiban, kasi hindi yan pwede. Kasi may contact po yan. Kapag kunyari ito dikit, pag natuluan po yan dito, may contact na po yan. So magkukos ng ano yan, leak voltage, no, or leak current. So ito, palitan ko muna to. Tanggalin ko muna lahat ng mga need tanggalin. Ayan, natin na yung gawa ng ibang technician, no? Jumper ng fuse, buong wire. Ewan ko ba. Ayan, may ginawa, kaya nagano na sila, oh. Iba na yung parts. Update tayo. At ayan, may natanggal na tayo ibang parts, ano? So ito. At tinester ko muna yung mga ano niya. So ito, burnout itong 4. Tapos ang sabi niya pa sa atin, no, may-ari nito, is Bluetooth lang daw yung sira. Ayaw tumunog ng Bluetooth. Yung pala, ayaw na tumunog ng amplifier. So, ayan. Ayan, may mga sunog pang resistor, oh. So itong isang pares buo lang, isang channel buo. So itong isang channel wasak. So ito, nakita ko kasi dito sa likod ay ayan, nasunog yung line. Kaya ayan, kinister ko agad. Kumaga itong dalawa, kasi dito yung dalawa, kung nakita niyo sa video natin, kumbaga boot channel na may sirang transistor. Ito yung dito nilagay nila, and then ito naman is yung dito sa kabila, no, tigi isa, isang B778 at saka D998, sa kabila naman A1941 at saka C5198. So nag-leak yung ano, yung nilagay nilang mecha, nagka-contact yung ano, screw at saka yung sana yung mecha nila, nawala na yung mecha. So kaya yun, sunog ito. Yan, at ito na lang yung natira, kasamahan nitong ano. So boot channel lang sira, at ang sabi niya pa sa atin, Bluetooth lang daw yung problema. Yung ampli tumutunog naman daw. Tingnan mo yung mga ibang customer, kalokohan nila. Hindi ko na din ito kasi tinesting, kasi sabi ipapa-recondition naman, ano. So kaya hindi ko na tinesting siya. So yung pala ay boot channel sira. Yun nga lang, nung siningil ko sila dito sa ano natin, labor, yung may-ari nito hindi naman ano, okay lang sa may-ari, pero yung kasamahan niya, yung alam mo na, yung mga ano na customer kasama sa may-ari nito, ay nung siningil ko sila ng ano, nung parts and labor nito, ay tumawa sa singil ko. Sabi ko, akala mo lang madali ang pag-repair, ano. So sabi ko, hindi po ganyan, hindi po yung magic lang yung pag-repair. Kasi sabi ko sa kanya, hindi po ako yung technician na ano, na pag ayos sira agad, no. So saka nagbibigay naman tayo ng warranty na free service, kasi kala niya siguro kung yung technician ka, kapag ayan, pagpa-repair mo na ay okay na. So ito nga, ay napunta nga sila dito sa atin kasi nga yung unang technician gumalaw nito ay hindi na perfect yung pag-calibrate nito. So ayan, sinabihan ko siya, kala mo lang yun madali. Siguro nasanay siguro siya sa ano, kasi nagtawa siya parang
na ano pa siya sa singil natin. Sabi ko, hindi naman ako yung bara-bara na technician. Siningil ko sila ng dito, 1.5 recondition mga lods. Lahat na yun. Dalawang amplifier to ha, dinala dito sa atin. Yung isa doon pa sa labas, hindi ko pa nalabhan. So ito muna yung unahin ko. Tapos apurado pa sila kung pwede na daw makuha agad, no? Sabi ko, hindi lang kayo yung customer ko, at may nakapila din. Yung iba nga na ko na tambakan na nagagalit na yung ibang may-ari. Pinapaintindi ko naman na talagang busy talaga ako. Ito nga siningit ko na gabi nga, kahit gabi inayos ko to. So ayan, continue lang tayo at i-treat ko muna to para hindi kalawangin So ayan, balik ko na lang kayo kapag na-perfect na natin yung natin para hindi na masyado mahaba yung video natin So tapos ko ng taniman So ayan, lagyan natin yung mga tinanggal natin na piyesa. Ayan, ganun pa rin yung binalik ko na transistor, same pa rin sila. Yung D998 kasi yan naman yung stock nya. Ayan. So testing natin tayo. So ayan, pinalitan ko na buo yung ito. Tinanggal ko na yung fuse kasi kalawang na din yung nya. Lagayan itim na. Baka maglo-lose contact. So ayan, bago na yan. So ito, salpak na muna natin to. Then try ko pong i-revive kung kaya pa ito. Linisan natin yung USB. Gumamit tayo ng gasolina. Tignan lang natin kung mabubuhay ba to. So tinanggal ko yung USB port, SD card adapter or SD card terminal or MMC card. So wala na yung nya, yung parang tumigas na mga ba ito? May tiban. Medyo okay na yung IC nya kasi yung una balot na balot ng pilitan ko bagong to mga terminal. Kasi yung sa kanya wala na Ayan tingnan nyo. Yan may pa ng may tiba Sana buhay pa ang system nito. Itong pinaka-utak nya. Alam mga lods, so ito update tayo sa ating USB na nilinisan natin. So sayang effort natin. So ayan, may pinag-jumper pa tayo dyan kasi may nasunog pala na resistor gawang nga nilagyan lang may tiban. And then pati itong crystal pinalitan ko na din kasi sira din yung kanyang old na crystal. Walang voltahe lumalabas. Dito sa pinakain ng voltage merong 3.3 pero yung sa labas wala. Pero ito ngayon meron ng 3.3 at ang nangyari ito naman yung umiinit. Ang init ng niya ito, yung pinaka-IC niya. Sayang. Bilhin na talaga tayo bago. Pero subukan ko pa rin to palitan. Meron tayong ganitong IC. Try natin kung magko-compatible sila. Ito dito meron tayo sa ating ito. Ayan. Mga lods, napalitan na natin. So tanggal natin yung sa kanya. Grabe pala yan. At punong-puno din may tiban sa ilalim. At ito, testing natin. So yun, napailaw natin. Hindi ko lang alam kung magre-reading to kasi wala pa tayong itong control. Di pa tayo makapag-audio test. Tignan natin kung magre-read sa USB. Plug natin USB. Pag hindi, no choice tayo. Palitan na lang natin ito na ibang board. So, napailaw. Parang hindi nag-read Nagbiblink yung ilaw. Dapat kung mag-read yan siya ng USB, magbiblink na yan siya. Hindi ata sila pareho ng ng IC. Saka itong mga speaker na to. Itong mga Bluetooth na to. Siguro sila pareho. Yung yung pin out. So ayan, wala talaga nang ganap. Oh, ayun. Ano yun, nag-read? Nagpo-push lang siya. Try na lang natin siguro, no?
Kaso nga lang, parang hindi nagbi-blink yung ating USB. Dapat kasi pag nagre-read to, nagbi-blink. Walang ganap, wala na naman. So yan, at testing lang siguro natin. Pero pag punta ko ngayon sa town, magbili na ako ng extra ng ganito, USB. Bubutasan lang natin to kung sakali man hindi magre-read, ay wala tayong magawa. So ayan, continue lang tayo ulit once again. So sayang, hindi natin siguro na magawa to. Kasi dapat kasi mag-blink na yan yan lang yung magbi-blink. Ito, nabutasan na natin. Ito, meron tayong nabiling Bluetooth module. So yung order ko na 6 hindi pa dumating, tagal talaga i-ship. So ayan, at bumili lang tayo. And then ano pa ba, so yung tong control pala natapos ko ng palitan ng potentiometer lahat, bago na to lahat. Kasi yung sa kanya patay na din lahat. Kahit goods pa naman tingnan, pero wala na siyang function. So ayan, sana working good na ito. So ayan, wiring ko muna tong ready ko lang tong pinaka USB board niya, then audio test tayo. Kasi okay naman to, okay na yung niya, nagki-click na yung relay, no. So ito na tayong problem natin sa USB. Para matapos na to. At may susunod pa, DB audio recondition din. So yun mga lods, update ulit. So ayan, ilagay ko na sana, kaso nasira yung natin, itong pinaka USB. Dahil sa maling di ko alam kung paano i-explain to, no. So basta ayan, nalusaw yung ground. Kasi ayun tumunog sinubukan ko yung surround na wire, itong pinaka surround wire. So nilagay ko doon sa pinaka input nya. So yun, nalusaw. At hindi ko napansin, ito palang na to, itong cord nila ay nalusaw din pala to yung ground. Ayan, yung sa gitna na wire nalusaw din. Kaya pala paglagay ko kanina ay yung relay natin patay sindi, no, nagra-rattle. Yung pala merong voltage dito sa ating main input, no. Ayan, naglagay ako sa AC. Ayan, dito natin nilagay para makita nyo agad. So check natin. So ayan, dito tingnan nyo. So nakaano tayo ngayon. Kasi hinawakan ko, meron kasi tayong kuryente sa katawan So ayan. Ito tingnan nyo, ha. Ayan. Yan, yung pinaka input ng ating wait lang. Ayan, meron tayong may nasusukat tayong voltahe galing sa input. 11.9 volt AC. Kabila naman ganun din. Ayan, left and right, no. Then yung sa ground. So ayan, 12 volts din. Halos lahat ng pin dito mayroong 12 volts na lumalabas. Kaya nalusaw tong niya, itong pinaka old niya. So kaya pala nahirapan yung unang tech na gumalaw nito at sumurinder. So ito ngayon ang natin dito, tracing. So ito nalusaw, sinubukan kong ilagay doon, nalusaw siya. Kaya yun, ito nasira yung ko, nasira siya. Sayang yung board natin. I-plug natin yung pinaka USB board, no. Ayan, nasira. Pumunta dito yung kuryente na galing doon sa pinaka main board, main amp, no. So ayan, pumasok dito. Nasira yung natin. Sayang yung bagong natin. Ito talaga yung ano kaya nangyari dito sa may-ari, bakit nagkaganito ito. So susubukan ko natin itong i-recondition itong pinaka main amp nya. So meron talaga, ayan, ang taas pa nga 33.6 BEC. Paano kaya nagka-voltahe ito dito?
Ito mga bago na to driver dito, pinalitan ko. Resistor na lang hindi ko pinalitan. So susubukan ko yung mga resistor, baka may nag-change value, no? Susubukan ko lahat ng resistor. Kapag kaganoon pa rin, so it means meron tong itong pinaka board. Kunyari napalitan na natin to lahat ng resistor, ay ganoon pa rin. So it means merong leak ang board nito. Merong nagko-contact dito sa supply ng ating, or dito sa supply ng ating secondary na 12012 or dito sa 32032 na supply. So ayan. So yung problem natin, meron talaga siya, ang taas, kaya pala nalusaw yung wire. Nag-backflow yung backflow. May backflow yung natin amplifier. Kala ko sa solar lang. So ito, check na lang natin to. Testing kong recondition. Hindi naman nakakonect yung natin, tong control, kaya bakit kaya? Kaya tanggalin pa natin to dito. Ito, tanggalin natin to mga to. Connection. So, observe natin. Tanggalin natin itong ito. Ang pinaka 12 volts. Ayan. So, nagki-click yung relay, Ayan, kaso nga lang, sabay, click, sabay, agad on, agad. Wala nang delay. Tester natin. Meron talaga siya, Kaya patay talaga yung natin. Itong wire niya lusaw. Ayun, may may latak pa na nang nasunog, Ano na to? Sunog na to, Hindi tayo nakasunog nito. Ayan. Wala na yung ground. May problema dito. Easy yung So, continue lang tayo. At recondition ko lang yung main amp nito. Palitan ko lahat ng resistor. So, ito mula sinubukan ko siya sa ibang transformer, no? Kasi duda talaga ako bakit may AC pumapasok dito. Goods naman yung mga parts niya. At saka nagki-click yung relay, Okay lang sana kung hindi nagki-click. So, ito ngayon, tester natin. So, ayan, na tayo. Top ng ibang transformer. So, sa ground tayo. Ito, ground. So, tester natin dito sa kanyang pinaka-input. Ito. Dito. Pinaka-input. Tignan nyo lang yung tester kung may reading ng voltage. So, yan, wala naman mga lods. Goods naman siya. Kasi, tsaka may bias din to, Ayan, Goods naman yung niya. Wait lang. Yung isang tester gamitin natin. May bias naman to. Good bias naman, nasa 0.3. So, ayan. So, yun, 0.3. 0.3. Yan, lahat ng ayan, naka 0.3. 0.34. So, yung goods naman. Wala namang problema yung main amp. So, it means nagpa-function ng maayos yung kanyang resistor, no? So, ito. Share ko na lang sa inyo, no? Ito, patayin muna natin to. So, dito, parang nag-leak yung kanyang transformer, mga lods. Tanggalin muna natin to. So, ayan. Baka may ma-encounter kayong ganito, nahihirapan sa sakit ulo nyo sa pag-troubleshoot, at least ay makikita nyo na dito sa ating channel. Itong transformer isa. Ito yung ating board. So, dito tayo sa transformer ng kanyang sariling transformer. So, lagay tayo tester. Lagay natin sa AC 200 or 600 na lang para mas safe in case mataas yung voltage. Ito walang nakakabit, hindi natin ginamit yung kanyang, walang nakatap sa board na supply. Ito yung sa surround at saka supply ng ating tong control, hindi nakakabit sa board kasi andun yung sa board yung pinaka regulator niya. Ito din yung sa main amp. So ito, para malaman natin na may problem ito or may leak itong ating transformer sa body, lagay natin itong natin, test probe sa blue. Then ito, wag nyo nalagay dito sa ground. Ito. Dito nyo sa body, Ayan, meron tayong nare-reading.
Ayan. 75 BEC. Kaya pala lusaw yun. Nasira tuloy yung pinaka USB board natin. Sayang, bagong bili pa. Ayan o, kahit saan ako magtusok. Ayan o, ito ground to eh. Ayan o, meron. Meron ng 48. Yan. 148 BEC. Kahit dito sa body, ito dito sa kanyang pinakaano. Ayan o, meron din. Yan. So, saan galing yan? So, ito ngayon yung hahanapin natin. Kasi kung sa, dito naman sa primary to, ito sa pinaka-AC cord, malamang sa malamang na kuryente na tayo, no? Yan o, 117 mga lods. So, it means itong pinaka-ano, dito, may tumama sa ano. Nag-leak na itong ano, transformer niya. Ayan o. Oh. Meron na siya. Kahit itong auto gamitin natin. Kita ko sa inyo. Itong automatic tester natin. Lagay natin itong LED. So, ayan o. Meron talaga siya. So, ito yung hanapin natin saan nag-leak itong ano. Kasi parang nabalat. Baka nabalat to, no? So, ayan o. Kahit dito sa body. Oh. 24 BEC. Kaya sunog yung ano. Kawawang amplifier. Kaya pala naloko yung una technician nito. Ayan o. Wala na yung ground. Yung ground yung sinunog eh. Kasi AC kasi pumasok doon sa ano. Tapos nadamay patuloy itong pinaka USB board natin. Kasi tinesting ko kasi ito, kasalanan ko din eh. Tinesting ko kaagad ito. Nilagay ko. Hindi man lang ako nag-tester. So kaya yun. Sunog yung kinabukasan ng board natin. Ayan o. Mayroon 12. Dapat wala to eh. Kasi dapat dito ka muna mag ano. Saka ka makasukat ng out secondary no. BEC. Kaso dito pa lang sa ano. Sa casing nya. Meron na tayo nasusukat. Kaya hindi talaga tutunog yung amplifier natin. So ayan. Sana may idea kayo kung paano. Kung nahihirapan kayo mag-trouble. Kunyari may output itong ano, ito dito meron kayo nasusukat na BEC. Lahat ng pins dito meron BEC. So, ang unang-una yung gagawin, testing kayo ng ibang transformer or mag-leak test kayo ng inyong transformer. So, yan din naman siya umiinit. Meron naman secondary ito mga lods. Ayan, may masusukat naman tayong secondary dito kapag ka nag-ano tayo. So, baka dito lang sa body talaga. Sa secondary to ano, body ground ano. Ay nag-leak ito. Tester natin. Ayan o. Meron naman tayong 29 BC sa secondary. Hindi pala ito totoong ano, 30 plus. Ayan, 30. So, meron naman. Kaso nga lang, pag mag-body ground ka, wala namang nakakonect sa ano. Dito tayo. Ayan, meron tayong masusukat na 82 BC. Hindi talaga tutunog yung amplifier natin. So, sana may na-share akong idea sa inyo mga lods, ano? So, ito, trouble natin ito ngayon transformer nya. Bakit nagka-leak ito? May leak ito sa pinaka-body case nya. Ayan mga lods, so nakita natin. So, ayan, kaskas nga talaga, oh. Ayan, tingnan nyo. Kaskas talaga dito na sumayad siya dito, oh. Ito, oh. So, ayan, puting-puti. Aluminum. Nakaskas. So, ito, lagyan natin ito ngayon ng ano dito. Yung lagyan natin ng cover na hindi na siya maano. Plastic. At saka lagyan natin ng parang yan o. Umiinit yung transformer o. Grabing init. So, ito yung nakabili na tayo bago ulit. Sayang talaga yung ano natin. Sunog. Ito, nakabili na tayo ulit. Ngayon pa naman yung price niya dito sa amin no. Samantalang sa online mura lang. Order kasi tayo ito, pangalawang ano to. Lugi na tayo dito kasi siningil ko lang to ng 1,200. Lang yang ano to. So, ito yung module. Wala, sayang. Sayang yung unang ano natin. 380 kasi to. May bawas pa naman to sa 498. So 380. So pangalawa na to. So magkano na? 670
760. Yun, tapon lang yung 700, yung 360. Tingnan natin to ngayon. Sana hindi na to masunog. Sayang, lugi na ako 1, 2. Tapos nagpalit pa tayo ng mga transistor. Yung mga output niya. Resistor, driver. Kung ano pa yung ano natin. So, lugi na tayo. Pero okay lang, kasalanan ko naman. At hindi ko na i-double check. Pero hindi ka naman kasi mag-expect na may problema yung transformer. Basta kasi nagki-click yung relay eh. Doon mo lang siya malalaman kapag isasalpak mo na to. Itong nasunog na to. Saka mo lang siya malalaman kasi nga yung relay natin magko-close open, pitik ng pitik, nagra-rattle. So ayan, testing natin ulit to. Sana maging okay na to. So nadamay pa yung USB natin dito sa nakaskas na ano. Ewan ko bakit to nakaskas. Nagdi-disco ata sila. Tanggalin na lang na siguro natin ito para hindi na siya aabot dito. Tanggalin ko na lang tong semento na to. Pampabigat lang eh. Mga lods, natapos na natin ibalik. So ayan. Ayan. Na ano ko na, tinanggal ko na yung semento para hindi na sumayad dito. So ayan na yung ano niya, semento niya yan ilang kilo ba to? isang kilong, parang 2 kilong semento. So ito na ano ko na. At goods na to. Kahit walang ground yan, dyan sa kanyang pinaka okay lang kasi buong board nito, isa lang naman yung ground, kaya goods pa rin. Nakakonect naman din yan dito, yung ground, itong buong ground So ito, power na natin. So ito, goods na. So meron na. So ganun lang pala yun. FM mode. USB tayo kasi may copyright ang FM. USB driver mode. Ganda talaga tulog ng cabler mga lods. So yan, goods na. At condition na naman ulit. Pwede na naman nilang sirain. So ayan, at yung gustong mapapashoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video or magpatap ng kanilang channel or pangalan. Just comment nyo, i-comment nyo din yung lugar nyo mga lods para makita natin kung hanggang saan umabot yung video natin. At ayan, thank you sa walang sawang suporta sa ating muling channel mga lods. Patuloy lang tayo, padayon. At marami tayong repair ngayon, tambak na naman. At marami ding nagpapagawa ng yung pre-assemble na solar sa halagang 44 o to 49k. So may pre-assemble ka na solar na 3 kilowatts at 24 volts. Panel na lang at saka battery ang kulang. Sa inyo na po yun. So may kasama na ring solar cable na 10 meters. Hybrid inverter, 24 volts, 3 kilowatts. Kompleto na, may ETS. Basta lahat-lahat mga lods, kompleto na. So may nagpapagawa sa atin, si idol natin, isa subscriber din natin So suki na natin yon. So at meron pa ding iba nagpapagawa. Dito lang din banda sa area ko. At malapit-lapit lang sa atin, Mindanao lang din. So hindi siguro natin masyadong pahabain yung ating video mga lods dahil mahaba na. Then until next video mga lods, so success naman yung ating recondition. At pinahirapan man, hindi natin susukuan yan. Yan, magandang buhay sa ating lahat mga idol. At Diyos mabalos. Bye bye.